Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay mananalangin, magpupuri sa Panginoon. Lahat ay pumikit at magkaroon ng katahimikan. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Ngayon pong umaga, muli po, kami po ay naparito, nagkakaisa, upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, tanggapin mo po ang aming mga papuri at pagsambang awit dahil karapat-dapat ka lamang pong papurihan, itaas ang iyong pangalan dahil ikaw po ay banal at dapat lamang na sambahin, O Lord. Lord, sana po ngayong umaga, O Lord, tanggapin mo po ang aming mga papurit pagsamba na gagawin ngayong umaga, O Lord. Ang mga awitin ng aming mga music ministry, O Lord, sana po ay magkaisa kami upang ikaw ay aming madala doon sa pinakamataas na papuri, O Lord, at parangal na nararapat lamang sa iyo, Panginoon. Dahil kami po ngayon ay naninikluhod at nagkakaisang ikaw ay maitaas dahil nararapat lamang sa iyo, Lord, ang lahat ng ito, Panginoon. Lahat po ng gagamitin mo, tatayo dito sa harapan, Lord, bigyan mo po ng karunungan at ikaw po ang siyang maitaas sa lahat ng kanilang mga sasabihin, ang lahat ng awit, ang lahat ng mga tugtugin na aming gagamitin ngayon, Lord. Maging ang pastor na magsasalita dito sa harapan, O Lord, bigyan mo po siya ng karunungan at gamitin mo po siya at buksan mo po ang aming mga puso at pangunawa upang ang lahat ng mga salitang aming maririnig ngayong umaga, O Diyos, ito po ay aming magamit na sandata laban sa aming mga kainahan at sa aming mga kaaway, O Lord. Sana po ito ay maging sandigan namin at maging karunungan sa bawat maririnig namin na mga salita, O Lord. At patnubayan mo po ang bawat bibig kasi niyang mga salita. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo palagi ang aming iniisip. Tunay na sa paggising pa lamang sa umaga, O Lord, ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, ang iyong paggabay sa amin, O Lord, at ang kasayahan namin ay hindi namin marurok. Ang aming hindi namin maunawaan ang iyong pag-ibig kung bakit mo kami inibig, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. At Lord, kung mayroon ka mga nakikita na kasalanan na hindi naayon sa iyong kalooban sa aming mga puso, sana po patuloy mo kaming patawarin. Patuloy mo kaming bigyan ng gabay, O Lord. Dahil alam namin, O Diyos, na hindi pa kami perpekto. Dahil nandito pa po kami sa mundong makasalanan, O Lord. Sana, O Lord, wag mo kaming hiwalayan. Patuloy mo po kaming gagabayan, O Diyos. Ngayong umaga, O Lord, narito po kami upang ikaw ay awitan sa mga awitang nararapat lamang sa iyo.
Maraming salamat, O Lord. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, parangal sa umagang ito. Maraming salamat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Good morning po sa bawat isa. Amen. Maganda po ba ang umaga ng bawat isa? Amen. Parang hindi po eh. Bakit po maganda ang umaga ng bawat isa? Dahil binigyan po tayo ng bagong umaga ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Bagong lakas. Amen po ba? Bagong pag-asa. Amen po ba? Sa kabila po ng mga nangyayari sa ating paligid, nandun po yung takot, pero piliin po natin magpuri, magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ibigay po natin the best na papuri para sa Kanya, sapagkat siya'y mabuti sa bawat sa atin. Siya'y ating tagapag-ingat. Amen. Praise God. Araw-araw natin siyang pupurihin. Praise God. Ikaw, Jesus, ang aming pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan. Amen. Araw-araw kagalakan. Araw-araw, O Diyos. At araw-araw yan tayong sasamahan. Amen. At di tayo iiwan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ikaw, Jesus, ang aming pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay walang katulad. Amen. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ating sabihin, wala kang katulad, lalala ka. Ating isigaw, sabihin natin na wala siyang katulad.
tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe can see your glory. Every nation, every nation bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Everybody, praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God, ever rejoice. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God, ever rejoicing. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang there is no one. There is no one like our God. Yes, sir. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God, every tribe sing. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God, every tribe sing. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God, every tribe sing. Wala kang katulad, O Diyos. Sige, sabihin po natin, wala ka. Ilakas po natin, sabihin natin, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang sa'yo ang papuri. Sa'yo ang papuri. Come on, church. Oh, sa'yo ang papuri. Siya nga po, Jesus. Oh, sa'yo ang papuri. Sa'yo ang pamisan pa. Oh, sa kanyang papuri. Sa'yo ang papuri, Jesus. Oh, Diyos. Sa'yo, sa'yo. Sa'yo ang papuri, Jesus. Sa'yo ang papuri, Jesus. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Yes, Lord. Mananatili kami, O Diyos, sa iyong presensya. O patuloy ang aming pagpupuri sa iyo, Ama. Yes, O God.
Diyos na hindi ka nagkulang sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw ang tapat na Diyos, dakila, Panginoon. Karapat-dapat kang papurihan. So God, ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama. Siya nga po, Diyos. Panatag kami, Panginoon, sa iyong presensya. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawit. Ikaw, oh ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang yes, so God. Ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang
ko man, awitin ko man, lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad sa mamo, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Isa pa natin ang awitin. Awitin ko man, lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat, kulang ang mga salita, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad,
panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Purihin ka. Tunay nga na walang papantay, Panginoon, sa'yo. Salamat, salamat sa'yo, Panginoon. Sa'yo, Diyos, sa pagpurit, pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen po. Hallelujah. Tunay na napakasarap po ang magpuri sa Panginoon. Sa mga awitin pa lamang po ay ramdam na po natin yung presensya ng Lord. Amen po. I-share ko lamang po yung 2 Corinthians 9:7. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. Tunay nga na sa ating pong pagbibigay ay tinuturuan tayo ni Lord. Sabi nga po, we are living under the grace of God. Hindi po tayo ngayon, hindi po pa yun sa Malakay 3:10, inutos ni Lord na ibigay po natin yung ika-10 bahagi. It is under the law. Pero ngayon po, tayo ay nabubuhay sa under grace of God. Napakabuti po ni Lord kasi yung pagbibigay po natin, tinuturuan po tayo ni Lord na yung puso po natin ay maging giver. Amen po. At sa panahon po ngayon, higit pa po ron yung naibinibigay natin kay Lord. Wala na po yung pag-aalinlangan. Salamat po sa Panginoon dahil tunay na mabiyaya po siya sa atin. Yung pagbibigay po natin kay Lord, ito po yung yung test na upang makita ni Lord yung puso po natin na totoo tayong nagbibigay sa Kanya. Amen. Kung nagbibigay po tayo, hindi po tayo yung napipilitan lang. Minsan po, di po ba, parang nagiging kabigatan sa atin yung pagbibigay. Huwag po nating isipin yung ganun. Kung masama ang loob natin sa pagbibigay, huwag na po tayong magbigay. Kasi higit na kinalulugdan ni Lord yung magbigay po tayo ng may kagalakan. Hindi po tumitingin si Lord sa laki ng ating ibinibigay. Kung tutuusin, hindi naman kailangan ni Lord yung pera natin. Ang nais ni Lord na makita yung puso po natin na tayo ay mapagbigay. Amen po. Napakapalad po natin kasi maraming pong biyaya yung binibigay sa atin ni Lord. Di po ba tayo sa mga anak po natin? Dahil mahal po natin yung mga anak natin, kahit na yung mga mamahaling mga gadget, mga branded na mga damit, ibinibigay po natin kasi mahal natin eh. What more po kay Lord, na siya po yung may-ari ng lahat ng tinatangkilik po natin. Sa Kanya po nanggagaling lahat kung ano po ang mayroon tayo. Dapat po magbigay po tayo kasi mahal na mahal natin si Lord eh. Di po ba pag kumakanta nga tayo, sinasabi natin, I give you my life, sabi mo, di po ba? I give you everything. Pati po yung finances po natin. Kasama po yun sa pagbibigay. Kaya nga po, in-encourage ko po lahat na para maranasan nyo po yung breakthrough sa buhay ninyo, yung mga blessing, magbigay po tayo ayon sa ating kalooban. Kasi nga po, sobrang nagagalak si Lord. Sa akin pong buhay, i-share ko lamang po kung paano yung biyaya po ng Lord sa amin po. Kasi naisip ko po yung blessing ni Lord, di po ba? We are living in the grace. Kasi hindi man po talaga tayo karapat-dapat sa mga bagay na binibigay sa atin ni Lord eh. Minsan nga po, di po ba, nagkakaroon po tayo magandang bahay, magandang sasakyan. Biyaya po yun ni Lord eh. Hindi naman tayo karapat-dapat na ibigay eh. Pero minsan, nagiging maramot pa tayo pagdating sa giving. Kailangan po, mag-grant po tayo ng mindset na hindi atin ito, steward lang po tayo, wag nating angkinin. Minsan may dumarating sa atin na blessing. Minsan inaangkin natin to, hindi naman para sa atin. Kasi binibless tayo ni Lord para maging channel of blessing, para makatulong sa mga kapatid natin na nangangailangan. I-share ko lamang po nung way back nung panahon po ng pandemic, yung
ano po kami ng bagong business. Nakakatuwa lang po isipin kasi nga po, si Lord po yung nag-provide ng lugar namin sa Northville. Tapos po, nag-franchise po kami. Yung franchise po namin, nakakita po kami sa Facebook lang kasi bumibili kami ng lifetime na sa bills payment. Nakakita po kami, dalawang pwesto po siya, dalawa. Kasi yung halaga po nun, pag lifetime po kasi 300,000. Meron na po kaming isa. Yung anak ko, 3 years lang sa kanya. Kinuha namin 3 years, 150. Pag lifetime po kasi 300,000. Ngayon po matatapos na po yung kanyang 3 years. Nangangailangan pa po kami na mag-renew. Tapos yung anak ko, gusto niya magkaroon din sa phase 2. Pinagpipray po namin na makabili na lang kami ng franchise. Pero napakahirap po pala pag franchise yung nabili mo. Maraming mga requirements na kailangan. Yung nabilihan po namin, ano po sila, corporation po. Yung pong secretary ng corporation, siya po yung nag-asikaso lahat ng mga dokumento. Napakarami po palang kailangan. Hindi naman po pala, basta-basta, yung lifetime mo na franchise, bebenta mo sa iba, ganun kadali, hindi po. Sobrang hirap po. Kaya sabi ko, blessing ni Lord, sabi ko na nakakuha kami ng franchise na yung mismong nagbebenta, siya yung nag-asikaso. At ang higit sa lahat doon, kung dalawa po yung punukuha namin, dapat 600. Ang binayaran lang po namin, 300. Sabi ko, Lord, napakabuti mo kasi 300 lang, bali tigwa 150 lang yung dalawa. At higit pa ron, isa lang po yung binayaran namin ng cash na 150. Yung 150 po, ginawa pong installment nung nagbebenta. Sabi niya, bibigay ko na lang sa inyo ng installment, 2 years to pay, mag-issue na lang kayong cheque. Sabi ko, Lord, sobra-sobra yung blessing mo sa amin kasi yung favor, grabe. Tapos higit pa po doon, yung pwesto po namin, kasi po pag franchise po kayo, hindi po kayo pwedeng tabi-tabi. May mga distansya po yan. Nangyari po, pinagpipray po namin na sana ma-approve kami. Kasi po, yung isang pwesto po na katabi namin, isang bahay lang po yung pagitan namin. Kami po, yung isang bahay na pagitan, tapos yung katabi namin, na pareho po kami ng franchise na Express Pay. Sabi ng anak ko, Ma, wag na lang natin labas yung karatula natin. Sabi niya, hindi po namin nilabas. Nag-iba kami ng pangalan. Sabi ko nga, sabi nga, if the time is come, sabi nga, kung ito yung araw na ginawa ng Panginoon, posible niya po na ipagkakaloob po. Wala pong imposible kay Lord. Kaya minsan naisip ko, Lord, sobra-sobra yung biyaya mo sa pamilya ko. Sobra-sobra yung favor. Sabi ko nga, nabubuhay tayo under the grace of God. Lahat po tayo nakakaranas ng biyaya. Napakapalad po natin kasi andun po lagi yung convenient ng buhay natin eh. Pinaparanas po ni Lord kasi mahal na mahal niya tayo eh. Kaya nga po, di po ba, dapat lamang po na ibigay po natin yung the best sa Panginoon. 3 months ago rin po yung anak ko na-promote po siya sa trabaho niya. Sabi niya, Ma, pag-pray mo ako kasi sabi niya, nag-apply ako ng promotion QA, sabi niya. Sabi ko, sige, pag-pray namin sa Bible study. Sabi ko, hingi natin kay Lord. At ginant naman ni Lord. Sabi ko, napaka-biyaya ni Lord kasi yung position na yon, 30 silang nag-apply, 3 lang silang napili. At salamat sa Panginoon kasi, di ba, yung mga anak niya, ini-excel talaga niya sa mga work, sa mga trabaho. Sabi niya, sabi niya, pinakamataas daw yung score niya nga. Ang kagandahan pa dun sa work niya na yon, pag Saturday, Sunday, wala siyang pasok. Tapos, mataas po yung sahod niya. Pagka po, holiday din po, wala po siyang pasok. Sabi ko, grabe si Lord. Sabi ko, umagpala. Kaya nga po, nakikita ni Lord yung ating pagbibigay sa Kanya, yung katapatan natin sa Kanya, yung pagsunod natin sa Kanya. Magugulat na lamang po kayo kasi marami po siyang kaparaanan upang tayo po ay pagpalain. Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Diyos Ama sa langit, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Tunay na napakabuti mo po sa bawat isa sa amin, Lord. Dalangin ko po ang mga ika po na aming ibibigay, pagpalain mo po, maging magbibigay po, God. Salamat po sa iyong biyaya. Enlarge our capacity to give, O Lord. At karapat dapat, Lord, na ibigay ang pinakamataas na papuri sa iyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Amen. Good morning po muli sa bawat isa. Praise the Lord. Sa umaga pong ito, atin pong wini-welcome sa atin pong gawain ang ating pong kapatid na si Sister Mariluz Palangka. Andito po ba siya? Ayun, sige po. Manatili po kayong nakatayo at amin po kayong ipapanalangin. Sige po, atin pong stretch ang ating mga kamay kay Sister Marilu. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito at itinako mo po ang aming kapatid na si Sister Mariluz Palangka. We know, Lord, na hindi po ito aksidente, kundi may layunin ka sa kanyang buhay, Panginoon, na ikaw po ay patuloy kanyang makilala, Panginoon, sa kanyang buhay bilang isang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy po namin sang dinadalangin ang kanyang buong sambahayanan, Panginoon, na patuloy kang kumilos sa kanyang buhay, patuloy kanyang makilala, at patuloy kanyang makatagpo, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Salamat po, dakilang Diyos, kay Sister Mariluz. Patuloy mo siyang pagpalain at patuloy mo siyang samahan, Panginoon, sa lahat ng kanyang aspeto ng kanyang buhay. Pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And right after this po, ng ating service, meron po tayong life group. Huwag po muna tayong uuwi. Tayo po ay magkakaroon ng life group. Amen? So, tumako po tayo sa ating New City Catechism. Sabay-sabay po nating basahin ang question number 41. Ano ang panalangin ng Panginoon? Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyon ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kalwalatian magpakailanman. Amen. Makita po natin ito sa Mateo 6:9. Sa Diyos ang kapurihan sa pagbabasa ng kanyang mga salita. At ihanda na po natin ang ating mga puso't isipan sa pakikinig po ng salita ng Diyos na ibabahagi po sa atin ni Pastor J.V. Turico. Blessed morning po. Bago po tayo makinig kay Pastor JV, meron lang po tayong scripture reading, reading from the book of Psalm. And inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. At sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Panginoon. Psalm chapter 1, mapalad ang taong matuwid. Mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon. At araw-gabi, ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa, na numumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Ngunit iba ang mga taong masama. Sila'y parang ipa na tinatangay ng hangin. Parurusaan sila ng Diyos sa araw ng paghatol at ihihiwalay sa mga matuwid. Sapagkat pinapatnubayan ng Panginoon ang mga matuwid, ngunit ang buhay ng taong masama ay hahantong sa kapahamakan. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Magandang umaga po sa bawat isa. Hindi po ako ang bagong chair ng Blue Ribbon Committee. Itong mga nakaraang araw at linggo po, sunod-sunod yung mga lindol. Ano po ba? At tayo rin ay kinakabahan na dahil
kagabi, kahapon, nung Zambales naman yung huli. So, ang tanong niyan ay kailan at gaano kalakas. No? Ngunit may mga nagtataka rin po siguro, nagtatanong, katapusan na ba ng mundo? Hindi ko po alam. At walang makakaalam. At kung may nagsasabi mang katapusan na, huwag po kayong maniwala. Dahil ang mismong Panginoong Hesus ang nagsabi, walang makakaalam noon. Ang dapat po nating tanungin ay, nakanino ka? Nakanino ka? Kung lumilindol, hindi kung nasaan ka, kundi nakanino ka. Dahil kung alam mo kung nakanino ka, hindi ka matatakot. Siguro sa una, matatakot ka kasi hindi naman po usual yung lindol. At yung nakita natin sa mga video, ang lakas, di ba? Ngunit kung ikaw ay nasa Panginoon, meron kang kapayapaan. Dahil kung mamatay ka man sa lindol, mamatay man tayo sa lindol, di mas maganda. Sana po tayo nun sa langit na. Ngunit wala naman po nagmamadali. No? Sabi po ni C.S. Lewis, isa po siyang dating atheist. Siya po may akda ng mga series ng Narnia. May aklat po ito at movies. God whispers to us in our pleasures, speaks in our consciences, but shouts in our pains. It is His megaphone to rouse a deaf world. Ang Diyos daw po ay bumubulong sa ating mga kalayawan, kumakausap sa ating konsensya, ngunit sa sakit at karamdaman, ito ang kanyang megaphone. It is definitely, whenever in the Old Testament God sends plagues or natural disasters, it is always a call of God for repentance. Even during the pandemic, kung ano man po yung nagdulot noon, it was God who was calling the world to repentance. And so, before we begin in John chapter 4, let's pray. Ama namin Diyos, pinupuri ka namin sa umagang ito at pinasasalamatan sapagkat kami ay may kalayaan at pinangalagaan mo kami upang magkatipon-tipon sa umagang ito upang mapurihan ka, may balik lahat ng pasasalamat sa inyo, Panginoon. Ikaw ang dahilan kung bakit naririto kami, kung kaya't dinadalangin namin ng iyong Banal na Espiritu ang siyang kumilos sa bawat isa, sa buhay at sa puso. At gayon na rin, Panginoon, sa pakikindig ng aming salita, bigyan niyo po kami ng karunungan na nanggagaling sa kalangitan upang maintindihan at matanggap namin ang inyong mensahe. Ito ang aming dalangin, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang John chapter 4 po ay kilala dahil sa encounter ng Panginoong Hesus sa isang Samaritan woman. So, ihahati ko po ito, hindi ko siya tatapusin in one Sunday. We would talk this morning about the living water. And then the third of John would be about the worship. And then the last would be the evangelism. Ang tao po ay kayang mabuhay ng walang tubig na hindi umiinom gano'ng katagal. Nasubukan niyo na po ba? Nagawa niyo na mag-fasting siguro ng ilang oras or isang araw. Hindi ko lang alam kung may nakagawa na ng 2 araw. Pero kung hindi ka iinom ng tubig, magtatagal ka. You can live about 3 to 5 days without water. Depende sa kondisyon, sa environment, depende rin sa kalusugan mo. But definitely, hindi po natin kayang mabuhay ng walang tubig. John chapter 4 is about more than water. It's about something that we need that would nourish our souls. In verse 1, ang sabi po dito, now when Jesus learned that the Pharisees had heard that Jesus was making and baptizing more disciples than John, although verse 2, Jesus himself did not baptize, but only his disciples, he left Judea and departed again for Galilee. Kung maalala po ninyo, last Sunday, John the Baptist was baptizing. Jesus was also baptizing. But there came to a point na si Jesus na po ay mas marami ng binabaptize at dinidisciple. At dahil po dito, ito ang naging trigger para sa Panginoong Hesus na pumunta sa
Galilee. In John chapter 3, si John the Baptist po ay nasa northern Israel. And then Jesus was in the southern Israel. And when Jesus was baptizing more, ang trigger po dito ay hindi dahil mas marami na siyang binabaptize, kundi dahil, sabi, when he learned that the Pharisees had heard. So, ang punto po dito, nung nalaman na po ng mga Pariseo. And we don't know why. Ano po ang dahilan ng Panginoon? Bakit yun ang kanyang naging turning point to go up to Galilee? Maybe because it was now his time to expand his ministry all throughout Israel. And maybe because hahabulin na siya ng mga Pariseo sapagkat nandoon yung sentro ng Israel in the southern, in Judea, kaya pumunta naman siya sa hilaga ng mga Israelita. It was then obvious na meron na pong transition dito between the prophets of God, between John the Baptist and Jesus Christ. Gaya po na sabi natin last time, patapos na po. In fact, sabi ni John, my joy is complete. He is mission accomplished. And now there is a transition, not of leadership, but of ministry, wherein Jesus now has to be the prophet of God. And as a prophet, he had to go up and go throughout Israel. And so, his ministry had to move on. In verse 4, he had to pass through Samaria, so he came to a town of Samaria called Sychar, near the field that Jacob had given to his son Joseph. Ang Samaritan woman po ay kilala din dahil ito rin po ay kalahi ng Good Samaritan. And then the story of the Good Samaritan, when Jesus, nung itinuro niya ito, ang mga Samaritan po ay ang pinakamababang uri ng Israelita. Kumbaga po siya ay second-class citizen. Kapag pupunta po kayo ng ibang bansa, halimbawa ay Amerika, even if you are a US citizen, mafe-feel mo doon na you would be a second class. There is what they call discrimination. No? Kahit ikaw ay taga-Hawaii, you are a citizen there, or even an Asian, at kalilipat mo lang doon, iba pa rin po ang trato in most states. You would be treated as second class because nakarating ka lang doon. And even if ang mga magulang mo ay matagal lang citizen at ikaw ay natural-born citizen, sometimes they would even ask you, anong lahi mo? Pero bilang American citizen, the answer is, isa akong Amerikano. Now, sa mga Samaritano po, bakit sila ay tinuturing na second-class Israelites? To the point na kapag pupunta po ng Galilee, they have to walk around Samaria. Halimbawa po tayo ay nasa intersection at pupunta po tayo ng Angeles. Saan po ang daan nyo? Kung may sasakyan kayo, saan po kayo dadaan? Dalawa, ang mabilis. Ang pinakamabilis, NLEX. Di ba? Nasa intersection ka. Ang pangalawa, MacArthur. Ang mga Hudyo po, para makapunta sila ng Angeles, hindi po sila dadaan ng NLEX, hindi sila dadaan ng MacArthur. Dadaan po sila ng Mexico, ng Arayat, ng Magalang, tsaka sila makakarating sa Angeles. Ganun po yung kanilang discrimination na kahit mapapalayo ang biyahe nila, hindi sila dadaan sa San Fernando. Hindi sila dadaan sa Sindalan. Iiwasan nila ang bayang yon dahil mababa ang tingin nila sa mga Samaritano. But Jesus did not follow that customs. Hindi po siya ganoon. He did not discriminate. Maybe kasi mas mabilis nga naman. But in their culture, naging parte na ito ng kultura nila, ganon ang kanilang gawi. To the point that Samaria is an outcast city. It is a second class.
na kahit mag-e-effort ka, huwag ka lang mapadaan doon. And more about that as Jesus would meet a Samaritan woman. In verse 6, sabi dito, Jacob's well was there. So Jesus, wearied as he was from his journey, was sitting beside the well. It was about the 6th hour. In verse 6, dito po ay pinapakita ni John that Jesus was also truly a man. Sapagkat may mga katuruan po noon and hanggang ngayon na sinasabi, yes, Jesus is God, but He did not come to earth as a human. Nagkunwaring tao lang siya. Pero dito po ay maliwanag, He was wearied. Napagod po siya. Ang katawan po ni Jesus ay katulad ng katawan natin. Ito ay napapagod at ito ay nauuhaw. Kaya nandoon siya doon sa balon ni Jacob. The significance of Jesus taking the form of a human body was part of His compassion para makipakita ng Diyos na kaya niya makisimpatya sa atin, na naiintindihan niya ang isang tao kapag siya ay napapagod. Na alam niya ang nararamdaman ng isang tao kapag siya ay uhaw. Kaya sa tuwing tayo po ay nananalangin, yung mga hinaing natin, yung mga panalangin natin sa sarili natin, sa bansa natin, naiintindihan po ng Diyos yan. Hindi dahil alam niya ang lahat, kundi dahil siya mismo naranasan niya yon with His own human body. Totoo pong nagkatawang tao ang Panginoong Jesus at nung umakyat siya, hindi niya rin po iniwan yung katawang yon. Noong nabuhay po siya ulit, hindi po naiwan yung bangkay. Kasama po yung physical form of His body. And now in verse 7, natagpuan o na-meet niya po ang Samaritan woman. Just this week, kami po ay nag-usap ni Pastor Romel and he was asking, no? Sabi niya, Pastor, pwede bang mag-preach din ako sa dyan? Sabi ko, oo naman, Pastor, hindi ako may-ari ng Bible. Of course, that was out of courtesy, di ba? But the point is, pwede po mag-preach different pastors from the same verse with the same interpretation but different application. Kahit po ako ay mag-preach ng after 10 years in John, I don't think I would use the same structure or outline, but there would be a different emphasis. So kaya sinashare ko po ito sa inyo. No, di ko lang po alam kung until next week yung pa rin po ang leading ng Holy Spirit kay Pastor Romel. His focus would be on the Samaritan woman. That's why I would be focusing on the Samaritan water and the living water. Now, a woman from Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." Kung kayo po ang nasa sitwasyon nung babaeng ito at kilala niyo ang Panginoon, alam niyo na siya ang Panginoon, painumin niyo po ba siya? Bibigyan niyo po ba siya ng inumin? Kaya po ba natin gawin yun ngayon? Eh wala naman si Jesus. Nasa langit siya. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kung sino sa mga anak ko ang nauuhaw at binigyan mo ng malamig na tubig, para mo na rin ako ang pinainom ng malamig na tubig. For His missionaries, His servants, kung paano po nating itinrato yung mga anak ng Diyos, ganun din po ang pagtrato natin sa Panginoon. If this Samaritan woman just knew that he was being asked, it was such a privilege na sabihin ng Diyos sa'yo, bigyan mo akong tubig. Hindi ba't kapag may mga interns, no? Tapos yung boss doon, sabi, magtimpla ka ng kape. Kahit hindi yun yung trabaho mo, kahit hindi yun dapat ini-intern mo, di ba magtitimpla ka ng kape at masaya ka? At kung bagong hire ka, tapos nakiusap, pwede bang punuin mo palitan mo yung tubig sa dispenser? Never mong ginawa yon.
kaso under probationary ka pa, di ba gagawin mo yon? What more if God asks us to do something as simple as, give me a water. Give me something to drink. So kung hindi po nagkatawang tao ang Diyos, aanhin niya po ang tubig. Di ba? Hindi naman niya, pag kunwari nagiinuman, tapos gaganon lang niya. Iinumin niya. At nanghihingi siya ng tubig dahil pagod siya. He was weary. In verse 8, for his disciples had gone away into the city to buy food. Bakit sinabi po ito ni Apostle John? Bakit may parenthesis pa na wala ang mga disciples when Jesus was talking to the Samaritan woman? It was to point out that the encounter was between Jesus and the Samaritan woman. Such an encounter na one-on-one lang kayo ng Panginoong Diyos and that there is no one else. At mamaya po, malalaman din natin bakit silang dalawa lang. No? The Samaritan woman said to him, "How is it that you, a Jew, ask for a drink from me, a woman of Samaria? For Jews have no dealings with Samaritans." Gaya po na sabi ko kanina, ang Samaria po is an outcast city, a second-class citizens, no, ng mga Israelita. Ang babaeng Samaritan po, anong oras po siya natagpuan ng Panginoon sa balon? Sa tabi ng balon, hindi sa loob ng balon. Hindi po siya si Sadako. Anong oras? Tanghaling tapat. In the Hebrew time, the 6th hour is noon. Noon time, wala pong tao sa labas. Mainit. Noon time, ang pagkuha ng tubig nitong Samaritan, bakit po? Hindi lang po dahil siya ay isang Samaritan, nasa Samaria po siya. Walang discrimination sa kanyang bayan, magkakapareho lang sila. Pero lumabas siya sa oras na walang tao dahil siya po ay isang sabihin na po natin hindi ko alam, no? Pasensya na po kung hindi maganda. Isa po siyang haliparot. He was not just a second-class citizen. He was also a disdained citizen. Kumbaga, ikaw ay pinanganak sa isang third world country at ikaw ay nabubuhay ng hindi marangya. Nahihiya itong babaeng ito kaya kumuha siya ng tubig sa oras na walang mga tao. Walang makakakita sa kanya. Nagtatago siya. Kahit sa kanilang kultura, hindi katanggap-tanggap ang kanyang pamumuhay. And it was a surprise for the Samaritan woman na may makita siyang isang lalaking Hudyo. At may magtanong sa kanya at nakiusap sa kanya na humingi ng tubig. It was a surprise for this Samaritan woman na hingan siya ng tubig at kausapin siya in public. Church during their times, hindi po appropriate for them for a man to talk to a woman in public, more so na sila lang dalawa. It was inappropriate for them. Kung hindi naman kayo mag-asawa, yung mga nagtrabaho po sa Middle East, I think you would be able to relate to that. Ang ginagawa po ng Panginoong Hesus dito, He was removing the barriers of culture, of customs, of racism, of discrimination, that He even Himself would go down and meet the lowest of the lowest of citizens. That He would meet a person na nagtatago. This tells us, church, na wala rin po tayong pinagkaiba when God met us. When we encountered God, hindi po ba tayo ay nagtatago din? Hindi po ba tayo ay umiiwas din sa salita ng Panginoon? Hindi ba't ayaw din nating makarinig ng kanyang mensahe? Hindi ba't allergic tayo nun?
Ngunit ang Panginoon sa kanyang pagmamahal ay patuloy na hinahanap ka. Doon sa oras na akala mo walang makakakita sa'yo, walang kakausap sa'yo, that was the point when you met God. Kung saan hiyang-hiya ka, ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka proud sa buhay mo. Kung saan ikaw mismo, mababa na rin ang tingin mo sa sarili mo. But Jesus met you to the lowest point of your life. Ang Panginoon po ay naghahanap at hahanap-hanapin ka niya at kakausapin ka niya para lang maipakita yung pagmamahal niya sa'yo na there is no sin that He cannot pay for it, that He cannot forgive. Kaya may mga pagkakataon sa buhay natin kung saan nandoon na tayo sa lusak, nandoon na tayo sa putikan, hindi sa kangkungan, doon sa putikan, at nakadapa na tayo. And we would meet God and He would show His glory, the power of His love, na kung saan, anak, ibabangon kita. Kung saan yung mga inaasahan mong mga tao na tutulong sa'yo, hindi lumapit, ngunit merong isang Diyos na kumausap sa'yo at nagpakita ng pagmamahal niya sa'yo. That is our encounter with God. In verse 10, ang sagot po ng Panginoong Jesus, kasi nagtanong siya, di ba? Bakit mo ako kinakausap? Isa kang Hudyo, isa akong Samaritano. Bakit mo ako hinihingan ng tubig? Ang sagot po ni Jesus, if you knew the gift of God and who it is that is saying to you, give me a drink, you would have asked Him and He would have given you living water. Ito na naman po yung isa sa mga encounter na minsan hindi mo mag-gets si Lord. Ano po tanong ng babae? Bakit mo ako kinakausap? Di ba mababa tingin mo sa amin? Bakit ka nandito? Ano pong sagot ng Panginoon? Hindi niya sinagot ng diretso. Because God always knows ano po yung katanungan sa puso natin. The Samaritan woman was posing an external question, hiding an internal desire to be known and to be satisfied. Ang sabi niya, kung kilala mo lang kung sino ang nanghihingi sa iyo ng tubig, ikaw mismo ang manghihingi pa ng tubig. Kung alam mo lang kung ano ang regalo ng Diyos, at ano po ang regalo ng Diyos? Sino? Ang Panginoong Jesus. And Jesus is the living water. Kung kilala mo lang ang Panginoon, kung alam mo lang kung sino yung lumapit sa iyo na nagsabing, bigyan mo ako ng tubig, ikaw mismo, hindi ka lang basta mag-aabot ng tubig, ikaw pa mismo magsasabing, pengi akong tubig. Ano pong sinasabi ng Panginoon dito? Katulad po ito nung encounter ni Jesus with Nicodemus. When Jesus said, you must be born again. Ang akala po ni Nicodemus, Jesus was talking about physical rebirth. Now, this Samaritan woman, she thought na Jesus was talking about physical water. Kaya ang sagot niya, bibigyan ka ng buhay na tubig. What does it mean that Jesus is the living water? We cannot live without water physically. All the more, hindi po natin kayang mabuhay ng walang spiritual na tubig. Ano pong ibig sabihin ng spiritual na tubig? Kapag tayo po ay pagod, no? Nagtrabaho, tumakbo, may ginawa, pagod yung katawan natin at uminom po tayo ng nagyayelong tubig. Ano pong reaksyon nyo? Parang akala mo, Coke? Kahit hindi malamig yung tubig, uhaw na uhaw ka. Pag nakainom ka ng isang baso nun, anong pakiramdam mo?
Isa pa. Kulang pa yung isang baso. Our soul is thirsty for the water that can only satisfy our desires. Sa buhay po natin, church, marami po tayong tubig na iniinom na akala natin pupukaw sa uhaw natin. Marami po tayong balon na hinahanap na akala natin doon natin matatagpuan yung tubig na makakapagbigay ng kalakasan sa atin. Marami po tayong hinahabol at hinahanap ng mga baso na akala natin pag inom natin, tayo ay mabibigyan ng lakas, tayo ay marirefresh. Marami po sa atin, hinahabol ang ating mga pangarap sa buhay na akala natin pag na-achieve natin yon, sumakses ka. Marami po sa atin naghahanap ng boyfriend, hindi pala marami, no? Konti lang. May mga kabataan dyan na naghahanap ng boyfriend or girlfriend na akala nila yun yung makakapagpasaya sa buhay nila. May mga taong akala nila dahil may pamilya na sila, may asawa na sila, may mga anak na sila, yun na yung punto ng buhay. Yun na yung saysay ng mabuhay sa mundong ito. May mga tao na nagsusumikap magtrabaho para makapag-ipon, para makapagpundar, para maging masagana ang buhay nila. And yet, when they achieve that, parang wala. May mga tao naghahanap ng mga makakapag-satisfy or makakatakas sila sa mga problema nila. Gagamit sila ng mga iba't ibang bisyo. But at the end of the day or after that in the morning, ganun pa rin. Sapagkat ang mundong ito ay naghahanap ng maruming tubig. Ang mundong ito ay naghahanap ng panandaliang tubig na hindi makakapagpukaw ng uhaw sa kanilang mga kaluluwa. But when you met Jesus, church, when you met Jesus, was your soul satisfied? Napukaw po ba yung uhaw nyo sa buhay? Nagbigay po ba ng kalakasan sa inyo pag inom nyo ng tubig na yon? The woman said to him, "Sir, you have nothing to draw water with, and the well is deep. Where do you get that living water?" O sabi mo, ikaw magbibigay ng tubig, pero wala ka namang dalang timba, wala kang dalang tabo, wala kang dalang baso. Saan mo kukunin yun? Verse 12, "Are you greater than our father Jacob? He gave us the well and drank from it himself, as did his sons and his livestock." Ito po ang sinasabi ng Samaritan. Are you greater than Jacob? Sapagkat ang Samaria po ay outcast city, no? For them, para maisalba nila yung sarili nila, para masabing may saysay at bahagi pa rin sila ng bayang Israel, nasa amin yung balon ni Jacob. Nandito yan. But the Jews say, hindi. Ito ang sentro ng Israel. Alam niyo po ba paano naging second-class citizen ng mga Israelita? Balikan po natin in Second Kings, no? 2 Kings chapter 17, 24 to 25. Dito po nag-umpisa kung paanong naging
impure or halong lahi. The king of Assyria brought men from Babylon and from Cutha and from Ava and from Hamath and Sepharvaim and settled them in the cities of Samaria in place of the sons of Israel. So they possessed Samaria and live in its cities. At the beginning of their living there, they did not fear the Lord. Ito po yung panahon na sinakop po ng Israel o sinakop ang Israel ng bayang Assyria. And so they were also exiled, some of them. At may mga ilang natirang mga Israelita, but they felt different. Nabawasan sila. Nawala na yung mga kapatid nila, yung other tribes. Ano pong ginawa ng hari ng Assyria? Nagpadala po siya doon ng mga immigrants from different nations. Ito po ay hindi mga chosen nation. Hindi nga rin po mga Egyptians, hindi rin po yung sa pinsan nila kay, sito? Kapatid ni Jacob? Esau, sa Edom. Hindi nga po tayo familiar, di ba? Siguro first time nyo rin narinig, saan yung Cutha, saan yung Ava, saan yung Hamath, Sepharvaim. Pinaghalo-halo po sila. And therefore, nung nandito na po yung mga taong ito, nagsipag-asawa sila. At naghalo na yung breed nila. Kung baga po sa aso, sila ay askal. Aspin, kung gusto nyong sosyal. Kung kayo po ang papipiliin, anong gusto nyo? Corgi or aspin? Libre. Aspin din. Pero kung alam nyong pure, may papers pa, registered, kumpleto bakuna, ano pong pipiliin nyo? Wag na po kayong libre po. Or poodle, yung matangkad. Tapos libre supply. Kasi isipin, hindi, high maintenance yan. Hindi, kunwari, libre dog food. Hanggang mamatay. Siyempre, doon na tayo sa pure. Ang mga Samaritan po, askal. Kaya mababa po ang tingin sa kanila. And because of their mixed marriages, sila rin po ay nagsipagpuri sa mga iba't ibang Diyos. Kaya nga po sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-aasawa ng hindi nyo kapwa Israelita, sapagkat dadalhin yan yung kanilang mga Diyos-Diyosan at maimpluwensyahan kayong sambahin din ang mga ito. Kaya yung mga Samaritan po, hindi, nasa amin pa rin yung Jacob's Well. May tourist spot sila. Pero wala na pong essence yun. But the Samaritan woman told Jesus, higit ka ba kay Jacob? The answer is yes. Jesus is greater than Jacob, the father of the 12 tribes of Israel. The answer is yes. Jesus is greater than Jacob, the deceiver. Jacob who favored one son. Jacob who had a lot of infirmities. Jacob who was no different from his father who lied to different people. Jacob who tricked his brother Esau. Jesus is far greater than Jacob. Kung alam lang ng babaeng ito, sino ang kausap niya? Hindi lamang si Jacob, kundi higit pa kay Jacob. Ganun po ang ginawa ng Panginoon na pinakita niya sa bayang Israel, yung tinuturing yung mababang uri ng kapatid, yung tinuturing yung askal. Pupuntahan ko, lalapitan ko, at papakita ko sa kanila ang pagmamahal ko ay walang pinipili at walang tinatangi. Sumagot po ang Panginoon in verse 13. Everyone who drinks of this water will be thirsty again. But whoever drinks, verse 14, of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water, welling up to eternal life. Kung sino man ang iinom sa balon ni Jacob, mauuhaw ulit.
kahit uminom ka pa ng 2 bote ng Coke, kahit diabetic ka pa. Nakalimutan nyo na yung... Kahit malamig pa yon, galing sa freezer, mauuhaw ka pa rin after nun. Tataas pa yung blood sugar mo. Kahit tumakbo ka ng ilang oras, kahit gaano kalayo, nagtrabaho ka, naglinis ka ng bahay, at nanghingi ka ng isang pitchel na nagyayelong tubig, pagkatapos nun, mauuhaw ka ulit. Kaya po yung mga hinahabol natin, mga iniinom nating tubig, bakit hindi tayo matapos-tapos? Bakit nakakapagod habulin yung mga bagay na yon? Dahil ito ay mga bagay na panandalian lamang. Dahil yung pag-effort natin, yung pagpapagal natin sa mga bagay na yon, kaya nagsisilbing walang silbi. Dahil pagkatapos nun, pag na-achieve mo, ayun na yun. Parang may kulang pa rin ah. Isa pa nga. Pero sa Panginoon, church, sa Panginoon, once you drank this living water, you will never be thirsty again. Paano hindi ka na mauuhaw ulit? Because God would satisfy the inner being, the very soul that longs for something that this world cannot offer. Pag natagpuan mo ang Panginoong Hesus, pag kinatagpo ka ng Diyos, yung puwang, yung kalungkutan sa gabi bago ka pumikit at matulog, yung hinahanap mo na hindi ka satisfy, God would fill that because only He can do that. Wala na pong iba. Until we realize that, tayo po ay parang mga taong katulad ng mundong ito na nagpapagal, nag-aaksaya ng oras at pagod sa mga bagay na walang kabuluhan. Kung ikaw ay matagal na sa church at hindi mo pa rin sinusuko ang buhay mo at pagkatapos ng Sunday parang may kulang pa rin. Bakit after Sunday, nangihina ulit ako? Bakit feeling ko hindi pa rin ako isang Kristiyano? Bakit hindi ko matagpuan yung hinahanap ng kaluluwa ko? Maybe because you came here every Sunday looking for something other than Jesus who is preached, other than Jesus who is worshiped. Maybe from Mondays to Saturdays, ang hinahanap mo, yung pangarap mo sa buhay, yung mga adhikain mo, yung mga gusto mong makamit. Church, mapapagod ka lang. Hindi yun ang makakapagbigay ng kaligayahan sa'yo. But, kung alam mo na ang Panginoong Hesus ang kailangan mo, kung alam mo na ang number one priority and the only priority in your life is Jesus, all other success makes more sense. Ang isang Kristiyano po, nabanggit po kanina ni Sister Alma, to God be the glory. I think that was Janela, no? Who was promoted. The promotion is nothing if it's not because of Jesus. Sa mga may business dito, yung pagsagana ng inyong mga business, it is nothing kung wala ang Panginoon sa'yo. Naghahabol ka lang ng mga bagay na ikakapagod mo at pagdating sa huli, pagtanda mo, hindi ka natuwa, hindi ka nakontento. Sa mga Kristiyanong may pamilya na, may asawa na, may mga anak na, hindi magbibigay ng kaligayahan yan sa'yo kung hindi mo naintindihan na ang Diyos ang nagbigay niyan. Kung hindi mo naintindihan na ang mga taong ito, kahit gaano mo sila kamahal, kung wala ka sa Panginoon, hindi sila makapagbigay ng kaligayahan sa'yo. Kahit gaano mo kamahal yung asawa mo,
kahit gaano mo kamahal yung mga anak mo, kung wala ka sa Panginoon, walang saysay yung pagmamahal na yun. But because you have drunk the living water, church, you are not just refreshed. Ang kaluluwa mo ay hindi lamang napukaw yung pagkauhaw, kundi bawat bagay na ginagawa mo, alam mong may mga kahihinatnan. Alam mo na bakit sumasukses ka, alam mo bakit binibigyan ka ng magagandang mga pagpapala, mga regalo mula sa Diyos, dahil alam mong ikaw ay nasa Panginoon. Sa mga kabataan na magtatrabaho na o nagtatrabaho na, tandaan nyo, ang buhay hindi para maghanap ng buhay. Dahil nakita mo na yon sa Panginoon. And now that you are a Christian, you know that you are working and you are living, serving God. Ang paglingkod mo sa Panginoon ay hindi lamang tuwing linggo, kundi sa tuwing ikaw ay nagtatrabaho. Alam mo na ikaw ay isang anak ng Diyos at naglilingkod para sa Kanya. Personally, church, ako po ay nalulungkot kapag may mga tao na Monday na naman. Magtatrabaho na naman, mag-o-office na naman. Bakit? Sino ba pinaglilingkuran mo? Isipin mo, Lord, Monday na naman, paglilingkuran na naman kita. Ganun ang sinasabi mo eh. Lord, gigising na naman ng maaga, bilis naman ng Sunday. Pwede bang Sunday na lang lagi? Pwede namang Sunday lagi kung alam mo na ang pinaglilingkurad mo mula Monday, maaari kung hanggang Saturday ay ang Diyos. Kahit nakakapagod yung trabaho, alam mo para kanino ka nagtatrabaho. Kaya minsan nalulungkot din po ako kung sino pa yung Kristiyano, sila pa yung hindi de kalidad magtrabaho. I am very disappointed personally kapag may isang Kristiyano, sasabihin niya, Christian ako, pero yung trabaho niya, kung hindi pwede, 7. Bakit? Di ba Kristiyano ka? Bakit di mo ibigay ang best sa Panginoon? Sabi mo, naglilingkod ka. Bakit hindi mo ibigay pag nagtatrabaho ka? Kaya nagwawalis ka, kaya nagtitimpla ka ng kape, kaya nagbubuhat ka, kaya nakaupo ka buong araw. Hindi ko po sinasabing madali. Mahirap. Pero sino pinaglilingkuran mo? Ang Diyos. Kung ayaw mo na talaga, di mag-resign ka. Pero pag nakalipat ka, tapos ganun pa rin, ay ikaw na may problema. Di ba? Kakalipat-lipat mo, tapos ganun pa rin nararamdaman mo. Ikaw ang may problema. Pasensya na, pero ikaw. Di ko alam anong trabahong kailangan mo. But if you're a Christian and you have drunk the living water, you know that your soul has been satisfied and you will never be thirsty. And you would start always, every day, refreshed dahil nasa Panginoon ka. In the last verse, 15, the woman said to him, Sir, give me this water so that I will not be thirsty or have to come here to draw water. Ano po ang unang sabi ng Panginoon sa Samaritan woman? Give me a drink. Verse 15, ano na pong sabi ng babae? Give me this water. Nung una, ang Diyos ang nanghihingi ng tubig. Actually po, kung di pa rin po siya binibigyan ng tubig, di ba? Napakadali lang, sabi ng Panginoon Jesus, penging tubig. Eh kung binigay mo na yung tubig, di tapos. Pero ang dami pang tanong eh. Di ba? Nasa bandang huli, yung babae na yung nanghihingi. Sabi niya, saan ba yung tubig na yan? Para hindi na ako mauhaw. Kasi ang pangako ng Panginoon, hindi ka na mauhaw. At para hindi na ako babalik sa balon ni Jacob. And so there is a point of realization for this woman that Jesus is really greater than Jacob.
Merong isang tubig na may bibigay ang taong ito na hindi niya pa kilala, na kayang pumukaw sa uhaw ng isang Samaritano. The Samaritan, their only redemption sa lugar nila, Jacob's Well. Hindi, nasa amin Jacob's Well eh. Kumbaga sa Kapampangan, tapos Pasko, hindi kami yung Christmas capital of the Philippines. Kami yung culinary capital of the Philippines. Pero wala po tayong tourist spot. Tama? Meron siguro mga iba, no? Mga malls. Yan po yung lagi natin problema pag may bisita dito, galing labas ng Pampanga. Saan mo sila dadalhin? Sa mga coffee shop. Na hindi naman masarap yung mga kape para lang magpa-picture. Kumbaga sa atin, oo nga, wala naman kaming tourist spot, pero masarap naman yung pagkain namin. Di po ba? Amen. Parang ayaw nyo ah. Saan? Saan tong tubig to? Sabi ng babae, bigyan mo ako. Ngayon, kung meron pa po dito na naghahanap ng tubig na yon, alam mo na kung nasaan. Nasa Panginoong Hesus. Hindi mo na kailangan hanapin pa sapagkat ang Panginoon na lumapit sa iyo, kaya sa oras na ito, narinig mo ang kanyang salita. Hindi mo na kailangan tanungin pa, paano? You just come to the well. Kanina po binasa natin yung Psalm 1 at natapos po natin last week, di ba? Psalm 150. Bakit tayo umulit? Kasi nag-start po tayo sa Psalm 119. So, babalikan po natin ngayon sa Psalm chapter 1. At sabi po doon sa verse 3, ang Psalm 1 po is describing a blessed man. In verse 3, ang sabi, he is like a plant, no? Or a tree planted by the streams of water. Kung ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay pinagpala. Pinagpala ka na. Hindi mo na kailangan hanapin pa, pinagpala ka na. Bakit? You are a tree planted by the streams of water. Kahit lumilindol, hindi mayayanig yung pananampalataya mo. Amen? Kahit ninanakawan na tayo. Hindi, galit pa rin tayo. Kahit ninanakawan na tayo, hindi pa rin tayo mayayanig. Lord, paano na? Yung tax ko, buong-buong nakukuha. Di po ba mas mataas pa yung tax kaysa sa tithes natin? Compute nyo po. Mas mataas pa po. Personally po, ako po ay, ito pong mga nakaraang linggo, napapaisip ako, Lord, kailangan ko na bang iwan yung Pilipinas? Parang walang patutunguhan tong bansang to ah. Wala naman nakukulong. Tapos ninanakawan pa rin tayo. Yung BIR, hinahabol yung mga small businesses. Bakit di kaya yung mga mayayaman na yun? Mas malaki pa yung makukuha nila doon. Tapos tinataasan pa yung tax rate. Kanino lang napupunta? Hindi ko po sasabihin kung kanino. Kahit sila, di nila mapangalanan eh. Takot sila. Pero, God made me realize, akala ko ba naniniwala kang God will provide? Kahit ninanakawan tayo, God will provide? God will provide. Kahit walang makulong, God will provide? Mahina. Kahit walang makulong, God will provide? Amen. Kahit di po sila makulong, kung di po sila magsisisi, sa bandang huli, tatanggapin po nila yung parusa nila. Tatanggapin po nila yung kung hindi po sila magsisisi at babalik sa Panginoon. Kaya hindi po pababayaan ng Diyos ang mga anak niya. Sa tuwing may nangyayari po sa atin, no, naawa po ako sa Pilipinas eh. Ninanakawan na, tapos niyayanig pa ng mga natural disasters, tapos umusok pa yung taal. Hindi na po natin naramdaman yung diwa ng Pasko, di ba? Simula September, na-stress tayo sa mga hearing na yan, sa mga bagyo. Hindi kinaya ni Jose Marichan. Di ba? Last year,
September, feel na feel natin eh. Kahit ngayon malimig na simoy ng hangin, di pa rin, sabi nila, tapos na yung habagat ba yon o monsoon? Habagat, mararamdaman na raw natin yung simoy ng hangin. Nasaan? Muulan, tas mamaya ang init. Pero hindi po pababayaan ng Diyos ang mga anak niya. Ang mga anak niya. Hindi. Kaya kahit ano pong mangyari sa Pilipinas o kahit ano pong mangyari sa buong mundo, may gera man o ano, ang isipin po natin lagi, ito po ang sinabi rin ni Martin Lloyd-Jones, whatever is happening around the world, ang isipin po natin, what is God doing to the church? Hindi po sa mundo. Kung ito ba ay makakapagpatibay ng pananampalataya at pananalig ng mga Kristiyano, ito ang gagamitin ng Diyos. Mas malala pa nga po yung mga Kristiyano, yung mga nararanasan ng mga Kristiyano noon eh. Hindi pa naman po tayo pinapakain sa leyon, di ba? Hindi pa. Buhaya. Kinakain yung bulsa natin. Pero wala pa tayo sa ganun, kakainin tayo ng buhay ng leyon. Makikita mo yung anak mo kasama mong papatayin. But those Christians during their times in the Roman Empire, sila po ay nanatiling tapat sa Diyos. Dahil alam po nila yung reward na matatanggap nila. And as we end, church, maaga po ako ngayon. Aawit po tayo to remember when God encountered us, when our souls were thirsty and longing for something to quench our thirst. Aawitin po natin, no, ang kantang ito. Tandaan po natin, alalahanin natin kung paano nung mga panahon na yon. May hinahanap po tayo at hindi natin alam kung sino at ano. Pero ang Diyos po nagpakita, ang lumapit sa atin. Nandoon po tayo sa oras na ayaw po nating may makakita sa atin, nagtatago tayo. Pero meron pong isang Diyos na lumapit sa atin at kinatagpo tayo. And then we realize we need the living water. May we all stand? Hello, Renzel. Usa ang puso ko't kaluluwa. Ikaw, O Diyos, ang hanap ng puso kong sa'yo'y sumasamba. Ikaw, O Diyos, ang
Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami nagpapasalamat sa inyo, sa inyong salita na nagbibigay ng kalakasan sa amin, Panginoon, sa kabila ng mga problema, ng mga suliranin sa buhay at sa bansang ito. Panginoon, tunay nga na Ikaw lamang ang siyang kayang pumukaw ng aming uhaw. Kaya nagpapasalamat kami sapagkat hindi na kami muling mauuhaw. Itinanim mo kami sa iyong tabi, Panginoon, sa inyong presensya na kung saan nagbibigay ng kalakasan sa aming buhay, sa aming kaluluwa. Panginoon, dinadalangin namin ang mga kapmahal namin sa buhay na matagpuan din nila ang tubig na ito. Nadalangin din po namin sa aming mga anak at mga apo na matagpuan din po nila at mapukaw ang kanilang mga uhaw. Panginoon, dinadalangin namin na sa mga aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, kayo ang siyang patuloy na gumabay sa amin. Kayo ang tumugon sa aming mga pangangailangan at higit sa lahat, Panginoon, maging tapat ka upang ikaw ang siyang sumakop sa amin, sa aming buhay at huwag di kami malihis sa inyong kalooban. Panginoon, dinadalangin namin na sa darating na mga araw na ito, bigyan niyo po ng kalakasan ng bawat isa sa kanilang mga hamon sa buhay, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang pag-aaral. At dinadalangin namin, Panginoon, na makita ng mundong ito na sa kabila ng hirap dito sa buhay, makita nilang nabubuhay kami ng may pag-asa. Makita nila, Panginoon, na hindi kami napanghihinaan ng loob. At dinadalangin namin, O Diyos, sa mga naririto na hindi pa nakakainom ng tubig, Lord, kumausap ka sa kanilang mga puso at isuko nila ang kanilang buhay. Pagsisihan at talikuran po nila ang kanilang mga kasalanan at makita nila na napakaganda at higit, Panginoon, ang buhay na inyong ipagkakaloob sa kanila. At sa mga mananampalataya na nagpapatuloy sa pananampalataya, O Diyos, huwag niyo pong hayaan na mapanghina kami ng mga tukso at pagsubok. At dinadalangin namin, Panginoon, na sa lahat ng mga bagay na aming ginagawa, ito ay upang maibalik lahat ng kapurihan at pasasalamat sa inyo. Sa inyo lamang ang glory, Panginoon. Sa inyo lamang ang kaluwalhatian. And now may the love of the Father, the grace of the Son, and the fellowship of the Holy Spirit be upon us. At lahat ng napukaw ang uhaw ay magsabi ng Amen.